Hello po mga kababayan, kamusta po kayo? Sana po nasa maayos po kayong kalagayan. Si Kamanong po inyong lingkod ay nagbabalik po muli at tayo po magkomentuhan dito po sa Tambayang Makabayan. At mag-umpisa na po tayo. Komentuhan po natin. Ito pong Malacanang sa pangunguna po ng kanila po di umanong tagapagsinungaling ay pinalagan po ang sinasabi po ng Mayor ng Davao City na si Mayor Baste Duterte ang walang achievement, malalaking achievement. Katulad po ng kanyang ama, build, build, build. Hindi po ba? Pero ang sagot po ng tagapagsinungaling nila, di umano, at tinatawag din po ni Atty. Roque na nag-iisang reyna ng mga fake news ayon kay Atty. Roque. Pakinggan na po natin ang kanila pong sagot sa walang achievement, mga kababayan. Ito po, umpisahan na po natin. Sa ngayon po kasi, kung sino po yung madalas nagbabakasyon, sila pa po yung naghahanap ng ginagawang trabaho ng Pangulo. Hindi natin sila masisisi kung sila'y bulag at bingi sa ginagawa ng Pangulo dahil siguro wala sila sa bansa. Pero yan po kasi ang paulit-ulit na sinasabi nila at ng kanilang mga kaalyado upang lukuhin ang taong bayan sa kanilang mga kasinungalingan na walang ginagawa ang ating Pangulo. Kitang-kita po natin ang mga trabaho, kung ano na po ang nagawang proyekto at mga naibibigay na ayuda ng ating Pangulo. So patungkol po, sabi, dumami po, again, bumalik ang criminality, ang drugs and corruption. okay. Kaya nga po, masugid ang ating gobyerno na sa pagsawata ng mga illegal na droga. Kaya nga nagtataka po tayo, bakit po kaya napakadaming droga, illegal drugs na nahuhuli sa Davao City? Ito po, katulad po nito. Noong May 14, 2026, meron pong nahuli na sabat na halagang 15.6 million shabu mismo sa Davao City operation. Hindi po ba sakop niya ito? Kaya nga po, bakit sa Davao City ay may nahuhuli kung naging epektibo po yung sinasabi nilang war on drugs? Sa ngayon po, wala po tayong EJK pero marami pong nasasabat ang ating mga law enforcers para po masawata ang illegal na droga. At patungkol po sa hindi nasawata ang korupsyon, patuloy po ang administrasyon na ito para panagutin ang dapat na managot. Ang isa po na umami na korap at nagnakaw sa pondo ng bayan ay nasa dahig na po. Grabe, no? Pati si dating Pangulong Duterte ay talagang binanatan pa. Nasa dahid daw po, mga kababayan. Hindi po ba binabanatan na nga yan sa United Nations ang ginawa nila kay dating Pangulong Duterte? Hindi po ba? Ibang klase. Ano yung achievement? May nabanggit po bang achievement? Malalaking achievement? Meron po ba? Ang sinasabi lang daw po, dapat nakikita natin. Dahil daw po ang Vice President ay lagi daw po nagbabakasyon. Vice President po yon, hindi po Pangulo ng Pilipinas yon. At ang Vice President po ay wala pong kontrol. Wala po siyang kontrol sa sinasabing build, build, build better more. Ang may kontrol po sa achievement na dapat gawin ng isang Pangulo ay mismong Pangulo, hindi po Vice President. Dahil ang Vice President ay limitado lang po ang kanyang kapangyarihan at pondo ng kanyang opisina. Paano makagagawa ng marami achievement ang isang Vice President na ang kanyang pondo ay nasa 800 million lang mahigit sa isang taon? Samantalang ang Pangulo, ang kanyang opisina, ang pondo ay hindi bababa sa 11 billion at meron pa siyang Intel and Confidential Fund na 4.5 billion. Hindi po ba ginagawa pong tangat bobo ang mga Pilipino para doon mo ipukol na ipukol sa Vice President na walang nagagawa ang Vice President at samantalang sila'y marami nagagawa? At sinasabi pa yung marami daw pong pulburon na uhuli sa Davao City. Siyempre, pwede po nilang gawin yun logic. Hindi po ba sinisiraan nila ang pamilya Duterte? Kinidnap pa nga yung ama, pinatapon na walang due process.
Hindi po ba pilit nila pinababagsak ang mga Duterte? Hindi ba nila pwedeng tamnan at magpapasok na magpapasok dahil nga po magkakampi na silang lahat ayon sa Vice President ay magkakasama na silang lahat di umano. Mismo Vice President na nagsabi niya sa kanyang mga nakaraang pahayag na nagsama-sama na itong mga tao na ito, mga smuggler, pulburon lord, mga magnanakaw na mga politiko, mga oligarko di umano. Hindi po ba? Makakaliwa, media at social media. Hindi ba pwede nilang i-planted yan? Magpapasok ng pulburon sa Davao City para po masiraan. Katulad po niyan, mukhang scripted. Yung tanong ng media, nakahanda na po yung kanyang ipapakita. Naka-script na po yata yung tanong. At kumpleto na po yung kanyang gagamiting paninira, di umano. Hindi po ba? At yung sinasabi po natin at sinasabi nila at patuloy daw po nagtatrabaho para daw po sa illegal na pulburon. Nung panahon ni dating Pangulong Duterte, hirap na pong makapasok yan at ubod po ng mahal. Takot na po sila. Takot. At sa katunayan, napakaraming Pilipino ang natakot gumamit na kaya nga nagparehab. Hindi po ba mahigit 1 milyon ang nagparehab nung panahon ni dating Pangulong Duterte? Hindi po ba? Ngayon po ba? Ano po ba sitwasyon ng bansa natin? Naging mapayapa po ba nung sila'y pumasok? Paano po magiging mapayapa ang bansa? Unang-una, korupsyon, pamumulitika at nagbalikan po lahat. Nagbalikan po lahat ang masasama. Nadagdagan pa. Hindi po ba? At yung sinasabi pong nasagot nila ang achievement, wala naman pong nasagot na achievement. Meron po ba achievement? Lalong-lalo po sa korupsyon. Wala na nga po silang achievement na build. Kasi kung marami po achievement yan, hindi po taong bayan ang dapat pong makakita. Dahil kailangan sabihin nila kung saan-saan yung achievement nila. Hindi po ba kailangan meron ka achievement ng Luzon, Visaya, Mindanao? Meron po bang Luzon, Visaya, Mindanao? Mag-4 na taon na po sila. Malapit na po ang 4 na taon. Ano po ang kanilang build, better, more na achievement? Meron po ba? Nakasing dami at hinigitan pa yung 6 na taon ni dating Pangulong Duterte, mga kababayan? At ubod po ng laki ang perang ginagastos po nila taon-taon. Napakalaki po ng budget at nangungutang pa sila. Nakapagbebenta pa sila ng ginto. Hindi po ba? At paano po masusupil ang korupsyon sa ating bansa na sinasabing yung isa raw po ay nadala na sa dahid? Paano po masusupil ang korupsyon, mga kababayan? Kung yung mismong kapatid alam kung sino ang malalaking ulo, malalaking ulo ng isda at malalaking ulo ng buhaya, alam ng kanyang kapatid. Kaya nga gustong-gusto ng buksan muli ang Blue Ribbon Committee para makapag-imbestiga na sa mga tao na ito na kanyang pinoprotektahan yata. Pakinggan po natin si Senadora Amy Marcos. And fidelity, kahit kamag-anak ko, klaro naman na may ebidensya na kay Martin Romualdez, andyan kay Sandro Marcos, andyan rin kay Presidente Bongbong. Kamag-anak ko to, pero wala tayong magagawa, andyan na yung ebidensya. Kahit kamag-anak ko, klaro naman na may ebidensya na kay Martin Romualdez, andyan kay Sandro Marcos, andyan rin kay Presidente Bongbong. Kamag-anak ko to, pero wala tayong magagawa, andyan na yung ebidensya. Kahit kamag-anak ko, klaro naman na may ebidensya na kay Martin Romualdez, andyan kay Sandro Marcos, andyan rin kay Presidente Bongbong. Kamag-anak ko to, pero wala tayong magagawa, andyan na yung ebidensya. Kahit kamag-anak ko. Yan po mga kababayan, kamag-anak, pamangkin, kapatid. May mga ebidensya na, kaya nga po pilit po nilang hinaharang ang pagpapalit ng liderato. Hindi po ba? At kung saan-saan po nila dinadala. Kaya nga mga kababayan, nakita nyo po,
Pag po natuloy ang hearing sa Blue Ribbon Committee at naipatawag po lahat ang mga testigo, diyan po magkakaroon ng malaking achievement. Yan po ang pinakamalaking achievement na nagawa nila. Mabubunyag po. Yan po. Hindi po build better more ang nagawa nila achievement. Yung sinasabi po ni Senadora Amy Marcos, yun po ang achievement nila. Dahil doon po napunta ang pera ng taong bayan. Hindi kaya? Napakalaking korupsyon. Ubod ng laking korupsyon sa kasaysayan. At marami ng ebidensya ayon mismo sa kapatid na si Senadora Amy Marcos. Kaya nga po yung tagapagsinungaling nila di umano at tinatawag ni Atty. Roque na nag-iisang reyna ng mga fake news di umano. Wala po siyang maipagmalaki. Hindi nga niya maipagmalaki. At hirap na hirap pong ipakita sa taong bayan kung talagang marami silang achievement na nagawa sa bansa. Ang tangi lang pong pinagmamalaki ay ang walang katapusan pamimigay ng ayuda. Achievement po ba yun? At pagka po sila'y natatanong ng media, nakakampi rin nila di umano, tinutwist po, dinadivert ang issue, nawawala na po sa achievement, napupunta na po sa banat, batikos sa mga Duterte. Nakita nyo po, isa po kasi sa achievement nila yon, pabagsakin ng mga Duterte. Gamit ang pera ng taong bayan, di umano. Sanay na sanay po sila sa black propaganda at demolition job sa mga kalaban nila sa politika. Hindi po ba? At meron pa po silang achievement na nabuko, muntik na. Kung hindi nagpalit ng liderato, mukhang matutuloy po yung kongkon o yung kongas. Hindi po ba? Para madagdagan at manatili sila sa kapangyarihan. Nabuko lang. Hindi po ba? Kaya yan po mga kababayan, ang napakagaling po na tinatawag di umanong tagapagsinungaling. At tinatawag din po ng Vice President na garbage in, garbage out. At lalong-lalo pong tinatawag ni Atty. Roque na nag-iisang reyna ng fake news. Ano po ang napala natin sa kanila? Samantalang sila, ubod ng laki at dami ang napala nila sa atin. Isang damukal na pera, nakamaleta pa. Samantalang tayo, dadalhin lang tayo sa mga ganitong statement. Achievement ang hinahanap, pero dadalhin tayo sa Vice President na nagbabakasyon daw. At dadalhin tayo sa mga ayuda nila. At dadalhin din tayo na nakakahuli ng pulburon sa Davao City. Unbelievable. Ang laki ng achievement nila. Hindi bababa sa 6 trillion taon-taon ang pondo ng Pilipinas. Achievement nila. Yun lang ay pagmamalaki sa atin. Unbelievable. Hindi po ba? Kaya takot na takot po maupo ang isang Duterte. Takot na takot po silang maupo ang isang Duterte. Dahil lahat po na sinasabi nilang achievement, kakalkalin po yan at iimbestigahan ng Vice President Sara Duterte. Kailangan pong kalkalin lahat ng achievement nila. At sana'y kalkalin din po kung magkano ang ibinigay na nababalita sa ICC. Kailangan po yung achievement nila ay kalkalin. Katulad po ng ICC. Gaano kaya kalaki? Di umano ang ipinangsuhol dyan. Hindi kaya. Maraming salamat po mga kababayan. Yan po ang walang kakwenta-kwenta na tagapagsinungaling di umano sa kasaysayan ng ating bansa. Maraming salamat po sa nakagusto po ng ating tambayang makabayan sa YouTube at TikTok at ganoon din po sa ating mga subscribers at patuloy po nagsusubscribe at sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe, mabuhay po kayo. Shoutout po sa inyo lahat. At shoutout din po at mabuhay po kayo. Thank you po sa nagbibigay po ng mga biyaya. Shoutout po kay Eric Hershaw from Canada, Beichi Chiyoko, Kingston ng Hong Kong,
Jake Yahut from California, USA. Gina Ray from Berlin, Germany. Julieta Celona from Sydney, Australia. Baby Roman, Ate Isan from Cagayan, Bali. Jem Aris from United Arab Emirates. Jovelyn Watanabe from Japan. Ako si Pilam. Annie Jo. Chodorico Erguisa Jr., Arpel Villacorta, Wills Bubbles, Rosalina, Michelle Yamaguchi from Japan, Norma Garcia, Gay at Siena, Tatay Nick from Toronto, Canada, Nancy Lumampao, Balance Vision TV, Jesus Valdepena, Rolando Guerrero, Mila Yi, Felipe Shapno from Texas, USA, Rolando Timbol from Alberta, Canada, Ma'am LB at Sir Manny from North Miami, Florida, USA, Melchorita Espinosa from Orlando, Florida, USA, Arthur Estraniero from USA, Randy Crispino from Pasig, Mika Ligaspi, Tessie Mantilla from Kuwait, Frank Zamora from California, USA, Romulo Divina Gracia from Bacolod City. Thank you po sa inyo pong mga tulong at biyaya. Shoutout po sa inyo mga kabayan at ingat-ingat po kayo sa inyo pong mga paggawa at God bless po sa inyong lahat. God bless po sa ating lahat. Tiis-tiis lang po muna tayo mga kababayan at samahan po natin ang maraming dasal at panalangin nang hindi po magtagumpay ang kasamaan sa ating bansa, lalong-lalo po ang mga magnanakaw sa gobyerno. Wag po sana silang pahintulutan na sila ang maghari sa ating bansa. Maraming salamat po. Bye-bye.